Gabriel Matthew Lopez. I'm currently the Sangguniang Kabataan Chairperson ng Barangay Kanluran, Kabubuhayan. Ayan. Is it okay po if we ask questions po regarding the environmental laws? Yeah, okay. Po. What are the environmental laws and policies does your barangay actively implement? Well, pag dito sa barangay, kasi dahil meron tayong level of governance no, sa municipal level and sa barangay level, meron kasi parehas na implementing laws no, at ordinances sa aming barangay. So, yung una, meron kami yung segregation ng waste. So, may ordinance law na dapat sinesegregate ng bawat household yung mga basura. No? Ini-ensure naman natin na nasa-segregate yun. Pangalawa, meron din kaming zero, one plastic usage lang. No? So, hindi dapat magko-consume lagi ang mga mamamayan ng plastic. At more likely, dito sa barangay, ang kagandahan, hindi kami nag-issue talaga ng plastic. Dahil maraming puno ng saging, no? So most likely yun ang mga ginagamit namin sa mga tindahan, pag bibili ka ng mga fresh na gulay, hindi na kailangan na gumamit pa ng mga babalutan na plastic, no? Mga single-use plastic. So nakaban din siya dito. And also, may penalty kasi. So mahirap na, no? And also, bawal din na magsunog ng basura, no? As been nakalagay yun sa ating batas. So, pinaiiral din yun dito sa ating barangay. At most likely, karamihan ng mga like the solid waste management law, ini-implement din naman natin dito yung RA 9003. No? Paano po nakipag-ugnayan ang barangay sa mga ahensya ng pamahalaan upang maipatupad ang mga patakaran pang kapaligiran? Actually, dahil meron tayong decentralization na tinatawag sa governance na nanggagaling sa taas, no, yung mga batas, tapos ibinababa. No. More likely kasi, hindi na yung katulad na kami magre-reach out for the national government. So, ang ginagawa namin ay nire-re-echo na lang namin yung mga programa at batas, no, yung nasabi yung RA 9003 and the rest of the solid waste management ng mga laws. So, ganun siya ina-implement. And also, pag may mga environmental aspects na kailangan ng susog ng mga ahensya ng pamahalaan, so, yung Committee on Environment namin sa Sangguniang Barangay, so siya yung nakikipag-cooperate with the Municipal Environment and Natural Resources Office, yung MENRO na tinatawag namin. No? So, yun yun yung parang implementing agency, sila din yung. At may umiikot din kasing ahensya dito, no? Nag-check sila kung may nagsusunog ba, may nagpuputol ng puno, or such related to environmental concern. So, mahalagang ganun yung trabaho ng konsehal na nakatalaga dun sa lupon na iyon. Gaano kadalas nagsasagawa ang barangay ng cleanup drive at paano nyo po nahihikayat ang mga residente na lumahok sa ganitong aktibidad? So, base sa nakita namin at sinasagawa din namin dito sa barangay. May mga sektor kasi no sa barangay. So, yung mga nasa 40s, kababaihan, kabataan, kalalakihan, bago-bago lang yung mga kalalaking na grupo. At syempre yung mga sangguniang barangay, no, at sangguniang kabataan. So, pag merong declaration ng Department of Interior and Local Government ng barkada, kalinisan, or kaya kalinisan day, no, sa mga LGUs natin. So, nag-i-implement talaga kami noon. Pero, ang katotohanan dyan, hindi lang yung araw na ini-implement ng pamahalaan, kundi every month, meron kaming series ng paglilinis, no. Yun ay sinasagawa namin sa iba't ibang mga sektor ang mga kasama natin. Pero kami sa kabataan kasi, naniniwala tayo na yung basura hindi naman yan na mawawala sa isang linisan lang. So kami, every month din kami naglilinis. Ginagawa namin, kinokolekta na lang namin yung mga plastic na mga basura sa kalsada, dun sa mga stero, kanal, yun yung malapit sa mga water resources. No? Kasi alam natin na nakakabarangado dun sa daanan ng tubig. No? May mga hamon po bang kinakaharap ang barangay sa pagpapatupad ng mga batas pang kapaligiran? Oo, hindi pa din mawawala yan. Challenge pa din yan sa amin. Meron ilan akong napapansin, pero hindi ganun kadami. Like, meron lang talagang iba na minsan susunod ng ng mga dahon, ganyan. Minsan patago, minsan gabi. So, hindi mo na makikita yon, no? Pero merong ilan. Pero more likely, ang nakakatuwa kasi dito sa aming barangay, since I become the Sangguniang Kabataan Chairperson, aware yung mga community
yung community namin na may batas na pinahihiran. And also, strictly implemented ang batas dito. I remember meron nahuli na nagsisilab. So, na-penalty siya ng environmental yung agent sa munisipyo. So, ibig sabihin, talagang ini-implement yung batas na pinapatupad ng aming pamahalang bayan. Since nabanggit niyo na rin po yung sa penalties, ano po yung klase ng parusa or consequence na ipinapataw ng barangay na sa mga lumalabag po dun sa batas? Siyempre, ang penalty clauses naman natin ay hindi ganun kagrabe, no? So, siyempre, una, nagbibigay ng paalala na huwag niyong gawin yan or bawal yan. So, sa second offenses naman, magbabayad na sila. May halaga ng 500. At sa mga susunod pa ay siguro, more than 500 na, no? Yung sisingilin sa kanila yung magiging penalty, no? Kasi siyempre 3 beses ka nang nakitaan ng ginagawa mo yun, at possible na itaas sa mas mataas na minsan idadali na sa munisipyo, ganun. Ko nga din, na-realize ko na siyempre yung mga basura na generate sa mga household, like yung mga pagkain na nabubulok, so pwede na lang i-dispose sa gubat. So hindi na nila kailangan na itapon pa at isama dun sa nangongolekta ng basura. Kasi di ba ang gusto nga natin, zero waste. So, yung waste, dali mo na sa pwede pang pataba. So, nagiging parte siya ng programa din namin. No? Sino po yung nakatoka sa environmental policies ng barangay? So, sa pag-environmental policies, meron kasi Committee on Environment and Agriculture, so magkasama sa Pero, sa implementation kasi ng environmental policies, buong barangay ang kasama doon dapat, hindi lang isa. Meron lang tagapamahala, yung Committee on Environment, siya yung aming konsehal doon sa Sangguniang Barangay. Pero, realizing na responsibilidad ng bawat mamamayan yung pag-i-implement, yung lahat yun, yung implementation, yung pagpaninita, lahat yun, magkakasama tayo, dapat na ini-implement yun. Kasi, nandito tayo sa mundo at kailangan natin pangalagaan yung komunidad na meron tayo. At isa pa nga yung, idagdag ko na din, yung programa kasi namin. Yung programa kasi namin, dahil merong yung hapag ng barangay. No? So yung hapag namin, nagtatanim kami, tapos yung mga waste from the household, yun yung ginagamit namin pataba. Dahil walang nangongolekta kasi ng basura dito eh. So ngayon, naging programa ko din yung pangongolekta ng basura. So yung mga kabataan, in-encourage ko sila na mangolekta ng basura, kapalit ay bigas. Pero dahil maliit lang nga yung barangay namin, so at ayoko naman na pera yung binibigay natin, at nakita namin na nasa poverty lining din kami na mas pangangailangan nila yung bigas. So yun yung maging way natin, maging orderly and cleanliness yung aming barangay. May advice ko sa mga mamamayan, siguro panatilihin natin tayo yung steward ng ating community when it comes to preserving our environment. Kasi binigyan tayo ng pagkakataon na manirahan sa mundo, at binigyan din tayo ng responsibilidad, na hindi lang dapat tayo yung nagko-consume dun sa environment, but we also protect the environment to sustainability. Kaya nabuo nga yung sustainable development goals. So hindi dapat sa pag-unlad ng isang komunidad, unlad lang siya. Dapat may sustainability na nakapartner, like yung mga pagtatayo ng mga building, ano yung mga considerate doon, pagpapatayo ng bahay, so lahat, Kaya ang kagandahan nga dito sa bayan ng Nagcarlan ay talagang napaka-stricto sa pagpapagawa ng mga establishmento, at dapat sumusunod talaga sa batas, lalo tigit yung mga daluyan ng tubig, yung mga comfort rooms ninyo, dapat may mga septic tanks yan, kasi pamumuno ng aming mayor, maayos kasi niya na nai-implement yung mga batas, Kaya nakakatuwa na kapag ang pamahalaan ay merong striktong implementasyon, nakakatulong siya sa environment.